Problemado ngayon ang mga residente ng lungsod ng Tacloban kung paano muli nilang itatayo ang kanilang mga bahay na winasak ng superbagyong Yolanda. Wala kasi silang pambili na materyales. Ang plano namang pabahay ng gobyerno ay wala pa rin kasiguruhan kung kailan masisimulan. Nandun sa Tacloban Live si Julio Segovia. Julio? Mike, nandito tayo ngayon sa Old Terminal. Bahagi pa rin ito ng Barangay San Jose dito sa Tacloban City. Ito'y malapit lamang sa paliparan. Ito yung isa sa lugar na talaga namang pinakahinagupit ng bagyong Yolanda. 2 linggo na ang nakakaraan. Kahit saan ka nga tumingin, mapakanan, sa kaliwa, talagang wala nang natira sa mga bahay dito sa barangay na ito. Ito nga papasukin natin, Mike. Ito isang konkretong bahay. Yari pa nga sa semento pero itinumba rin ng bagyo. Ngayon, ang problema ng mga residente, bukod sa relief goods, paano raw nila itatayo ang mga nawasak nilang bahay? Nasawi sa hagupit ng bagyong Yolanda ang Mr. ni Joan. Inanod na rin ng baha ang bahay nila. Buti na lang at pinatuloy silang mag-iina ng kanyang amo sa pinagtatrabahuhang hotel. Hindi raw sasapat ang sweldo niya bilang labandera para muling makapagpatayo ng bahay. Yung trabaho ko dito, naglalaba lang po. Isang araw, 2:30. Ano yung mga anak ko? Nung buhay pa siya, nakakaraos naman po kami. Ngayon, hindi ko alam po paano ako mag-uumpisa. Hindi ko alam po paano ako mabubuhay ang mga anak ko. Si Mang Timoteo na namatayan din ng asawa, panay ang hakot sa mga nilipad na yero at bumagsak na kahoy. Wala raw kasi siyang perang pambili ng materyales. Gawa kami dito ng maliit na bahay para marami mang makukuha pa ng mga kahoy dyan na nagiba. Kaya ito lahat ito ubos. Kaya hindi katakatakang marami pa rin nag-aabang ng eroplano sa airport para pumunta ng Maynila. Mahirap doon sa amin eh. Paggabi di kami nakakatulog kasi may mga tao hindi namin kilala. Saka yung mga relief hindi sa amin tuwing isang linggo, isang beses lang lumarating sa amin. Nandun pa ako sa Maynila nakatira, kinukuha ko lang yung mga magulang ko. Kasi nga wala na silang matirahan. Ang pagtatayo ng disenteng tirahan para sa mga biktima ng bagyo ang sunod na aatupagin ng Task Force Yolanda. Magtatayo raw sila ng bunk houses hanggang sa maisaayos ang permanent housing para sa mga napinsala ng bagyo. May 24 na kwarto. May hiwalay na CR para sa lalaki at babae ang bawat bunk house. Ang Municipal at City Social Welfare Office na raw ang tutukoy kung sino ang pinakanangangailangan nito. Ang long-term plan naman ng Tacloban City Government, makapagpatayo ng climate change resilient houses na mid-rise condo building at struktura. May inilaan na raw na 50 ektaryang lupa para rito, kung saan kakasya ang 35,000 pamilya. Ang problema, saan kukuha ng halagang 4 na bilyong piso para itayo ito? Mabilis yun naman po magtayo, depende lang po naman sa source, sa funding. Kung maganda po yung funding, yung takbo na po ng pera, if the national government will grant us yung hinihingi po namin, at may yung mga international humanitarian organizations will really fund this, commit to this, and fund this, pabilis lang po yan. We can see by a year and a half. Pero habang inaayos pa lang ang plano, sana raw matutong tumayo sa sariling mga paa ang mga biktima ng bagyo. So calling out to the people na hindi lang na parang huwag kayong mag-alala, just survive, ganyan-ganyan, don't give up. But also to not give up on to the dream. Kaya natin to. Sa gitna ng pagsusumikap ng mga biktima ng bagyo, kagabi, sumiklab naman ang sunog sa isang bahay malapit sa isang gas station sa Tacloban City. Bukod sa mga bumbero, rumesponde rin ang ilang foreigner narito para sa rehabilitation efforts ng lungsod. Sa loob lang ng 15 minuto, naapula ang apoy. Gasera ang hinihinalang pinagmula ng sunog. Safety is everybody's concern. Ako, kayo at ang mamamayan ay kailangan natin ang pag-iingat. Mike, babalik naman dito bukas sa Tacloban City ang diskwento caravan ng DTI. Pero bukod nga sa basic goods, magbebenta na rin daw sila ng mga construction materials sa mas murang halaga. Yan pa rin, Mike, ang latest mula pa rin sa Tacloban. Balik sa'yo. Maraming salamat, Julio Segovia.